Na? Sakto lang. Sabi nung isa, humble. Okay. So, wisdom applied in wealth and finances. Alam niyo po, nais ng Diyos na pagpalain ng bawat isa po sa atin sa bawat aspeto ng ating buhay, kasama na rin yung ating buhay dito sa lupa. So, lahat ng area ng buhay natin, gustong abutin ng Diyos. Gustong mapagpala ng atin pong Panginoon. So, mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ay inilipat na tayo from the kingdom of darkness to His kingdom. Okay? Inalis na tayo dun sa kadiliman. Okay? Pero hindi ka agad-agad ang pagbabago sa buong buhay natin. Pero sa pamumuhay natin ng buong katapatan sa Lord, habang tayo nagpapagawang alagad at sa patuloy po nating pagsunod sa Kanya, tinatanggal niya lahat yung mga trace, yung mga bakas at tanda ng darkness sa atin pong mga buhay. Ang pangako ng Diyos, ang promises ng Lord, parang blank check yan, no? Na ibinibigay sa atin, pero kailangan ng ating pananampalataya. Bakit? Ito kasi ang magdedetermine kung gaano kalayo at kalaki ang pwedeng magawa ng Diyos sa ating buhay kasama ng ating paglilingkod sa Kanya. So ang pinakalayunin po ng Diyos sa ating buhay ay hindi guluhin ang ating buhay, kundi pumasok sa bawat area ng buhay po natin at ilagay ang Kanyang kingdom principles para tayo ay patungo sa tagumpay sa lahat ng area ng ating buhay. Okay? So, kanina, tinanong ko kayo na sino dito yung gustong umunlad? Kasi ang tanong ko kanina, sino gusto yumaman? Pero may tanong ako ulit sa inyo ngayon. Sino naman dito ang gustong umunlad at maging matagumpay ang buhay niya? Sinong gusto? Ayan, halos lahat na tayo, nagtaas ng ating kamay. Totoong gusto ng Diyos na tayo ay pagpalain. Pero alam niyo po, kailangan ng Diyos yung faith natin sapagkat ito ang kanyang laging gagamitin na basihan upang makagawa siya sa buhay natin at sa mga paglilingkod po natin. Laging faith ang gagamitin ng Diyos sa atin. Okay, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 to 24, sabi doon, "May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. For the one who calls you is faithful, and He will do it." So nais ng Diyos, maingatan po ang buhay natin. Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Ang tanong, magagawa niya ba yun sa buhay natin? Yes. Bakit niya magagawa yun sa buhay natin? Because He is faithful and He will do it. Because He is faithful, kung ano yung sinabi niya, gagawin niya. Kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, gagawin niya yon sa buhay po natin. Pero, kailangan ng ating faith para mapangyari yon ng atin pong Panginoon. Kaya yung faith natin, pinapatibay natin, pinapalago natin. The reason why we keep coming back here in this place is because we want to strengthen, develop yung faith natin because faith will always be the instrument of God sa buhay po natin na magiging basis niya sa kung ano po ang kaya niyang magawa sa mga buhay po natin. So, kumusta yung faith ng bawat isa po sa atin? Tingnan nyo ngayon katabi nyo, tanungin nyo siya, kumusta yung faith mo ngayon, kapatid? I believe kaya po kayo nandirito ngayon dahil nais nating mapalago yung atin pong pananampalataya sa Lord. Alam nyo, maraming pwedeng gawing pagharang sa pagpapala ng Diyos sa atin at tagumpay sa ating buhay na hindi galing sa kahit anumang, maraming pagharang sa pagpapala at tagumpay sa ating buhay na hindi galing sa kahit anong sumpa. Kasi marami din po tayo mga existing problems na sa ating buhay na hindi galing sa kaaway. Maraming pagkakataon ay dahil ito sa kawalan ng wisdom sa ating mga pasya at pagkilos. Hindi dahil nasumpa ka, hindi dahil lang sa mga may problema ka, kundi dahil may mga pasya ka na mali. Mga pasyang nagawa sa nakaraan na hindi
maayos. Ano po? Sa pagtalakay last week, no, yung mga nakaraan nating linggo, tinawag tayo sa fear of the Lord, na dadalhin tayo sa buhay na ina-apply ang kanyang mga salita. At ito ang nagdadala para ma-develop tayo sa wisdom. Mahalaga ba na may fear of the Lord tayo? According to Bible, kapag may fear of the Lord ka, ano yung magigain mo? Wisdom. Wisdom. Anong kailangan para magkaroon ng wisdom? Fear of the Lord. Yung fear of the Lord. Okay? So maraming area tayong tatalakayin sa mga susunod na prinsipyo ng Diyos para tayo ay mapagpala. At unang bahagi na pag-aaralan po natin ngayon ay ang prinsipyo ng Diyos sa pagpapala sa ating buhay finances or ability para umunlad sa buhay. Again, sino dito gustong umunlad ang buhay? Sino dito estudyante pa lang? Taas yung kamay, estudyante. Okay, baba muna kayo. Sino ang working na? Taas yung kamay. Madami din, ano? Pero alam nyo, ang dami ng estudyante dito. Naniniwala akong pagpapalain kayo ng Panginoon. Okay? So, alam nyo ba na kahit estudyante ka pa lang, kaya kang pagpalain ng Lord. Kayang pagpalain ng Lord yung finances mo. Pwedeng paunlarin ng Lord ang buhay mo. Kaya lang, kailangan nating i-confront yung mga worldly wisdom para mabago to godly wisdom. Like for example, tayo kasi mga Pilipino, merong kaugalian minsan na may mga pagkakataong nagtitiwala pa tayo sa mga swerte, o di kaya yung mga paraan ng biglang pagyaman. Kasi nga maraming tao gustong yumaman. Kaya yung iba, anong gagawin? Magbebet ba yung tawag doon sa loto? O tataya ba sa loto? Yung ba yun? So, akala nila kasi, kapag tumaya ako sa loto at tumama yung mga numbers na tinayaan ko doon, magiging okay na yung buhay ko. Yayaman na ako. Maraming Pilipino, ganun yung mindset. Gusto yung mabilisang pagyaman or di kaya yung pagtitiwala sa mga swerte. Pero naniniwala ako na yung Diyos na sinasamba natin, mas malaki magbigay ng pagpapala sa kanyang mga anak. So maganda na tayo. Hindi na tayo bilang Christian, bilang anak ng Lord, hindi na tayo magtitiwala sa mga swerte-swerte sa buhay natin. But we believe that God will bless everyone. Pagpapalain po tayo ng Diyos. Kung may dapat tayong pagtiwalaan, ang Diyos, nagbibigay siya ng pagpapala po sa atin. Sabi po sa Proverbs 13 verses 11 to 16. Ayan. Sa Tagalog ko na lang siya babasahin, Sa Kawikaan 13:11 to 16, sabi dito, ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Tandaan niyo yung mga sinasabi ko, Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. At ang katalinuhan ay umaani ng paggalang. Ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. So dun sa unang verse, dun sa verse 11, kapag daw meron kang kayamanang tinamo sa pamamagitan ng daya, ano daw ang mangyayari? Mabilis mawala. Actually, marami ng balita na yung mga nanalo sa loto, they become millionaires, Pero alam nyo, madali lang din nawala yun sa kanila kasi hindi nila na-manage well yung finances. And isang bagay pa, sa Bible, sinasabi dito, na yung kayamanang natamo sa daya ay madaling mawawala. Kung gaano kabilis mong tinanggap yung nakuha mo dahil lang sa pagtaya mo sa loto, ganon din kabilis
mawawala. Bakit? Sinasabi ng Bible. Ngayon, ngunit ang kayaman ng pinaghirapan ay pinagpapala. Di ba ang sarap na maka-achieve ka ng bagay na dahil pinaghirapan mo talaga ito? Yung mga working dito, ang sarap tumanggap ng promotion. Kasi alam mo sa sarili mo, pinaghirapan mo ito bago mo nakamit yon. Okay, so marami dito mga young people. Minsan iniisip kasi natin, mabilis lang makuha, no? Yung mga bagay-bagay. 'Di ba minsan sa nanay natin, sa tatay natin, mabilis lang minsan humingi ng pera. 'Di ba minsan yung parang hingi ka lang ng 20, agad-agad ibibigay sa iyo. Hingi ka ng 100, agad-agad ibibigay sa iyo. Minsan ang natatanim sa ating isip, lalo na sa mga bata, akala natin, mabilis lang kinikita yung perang hinihingi natin. Pero ang hindi natin alam, no, daming pawis, pagod, hirap ang kanilang pinagdaanan bago nila makuha yon. So sabi rito, ang kayaman ng pinaghirapan ay pinagpapala. Tapos, ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Di ba kapag ang isang pangarap mong pinaghirapan, kapag natamo, kapag iyon ang naabot, ang saya-saya sa puso. Bakit? Alam mo kasi pinaghirapan mo. Yung grade mo sa school, diba? Kapag nalaman mo with honors ka, ang saya-saya sa puso. Bakit? Alam mo kasi pinaghirapan mo yun eh. Pero hindi ko naman sinasabi yung mga hindi nagkaroon ng honors, hindi sila naghirap. I'm not saying that. Nakikita ng Lord ang bawat effort na ginagawa ng bawat isa. Pero yung pangarap na natamo, galing sa hirap, kapag nakuha mo, kapag na-achieve mo, ang saya sa puso. Yun ang sinasabi ng verse na ito. Kaya nga habang nag-aaral ka ngayon, magandang magsikap ka lang. Huwag mo munang intindihin masyado yung pagod. Pag napagod, magpahinga. Huwag ka munang gi-give up. Magpatuloy ka lang kasi masarap sa pakiramdam mo na makamit mo yung pangarap mong pinaghirapan. Sino may pangarap dito, one day, sa mga nag-aaral pa, makatapos siya ng pag-aaral? Di ba? At pagkatapos makapagtapos ng pag-aaral, hahanap na yan ng trabaho. Kikita na yan ng pera. Makakabili ka na ngayon ng gusto mong bilhin. Makakakain ka na ngayon sa dating hindi mo nakakainan. Bakit? Kumikita ka na kasi. Pero bago mangyari yon, paghirapan muna natin. No? Minsan kasi gusto natin yung mabilis lang makuha. No? So sabi rito sa verse 13, ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan. Kaya pala mahalaga ang cell group. Ang cell group kasi may nagpapayo sa atin. May nagtuturo sa atin. May gumagabay sa atin. May nagpapaalala sa atin ng salita ng Panginoon. May nagtuturo sa atin. At ang sabi, ang nakikinig sa payo, ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa kapahamakan. Pero ito yung maganda. Ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Isipin na lang natin na utos ito ng Lord. Kunwari sa Lord, yung kanyang salita, yung kanyang utos. Di kaya sa magulang naman, yung kanilang mga iniuutos sa atin. Alam nyo, kapag nakasunod tayo, may reward yon, may gantimpala yon. Okay? So, sa atin naman, habang tinuturuan tayo ng mga sa leaders natin, yung mga itinuturo sa atin, hayaan natin na ang biyaya ng Diyos, tulungan tayo makasunod. Bakit? Pag nakasunod ka, may pagpapala para sa buhay natin. Yung nagsisikap kang makasunod, yung pinipilit mong makasunod, dahil ito yung nais ng puso mo. At alam nyo, may reward yan galing sa Panginoon. May gantimpala yan galing sa ating Panginoon. Okay, ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Nais ng Diyos, ang totoong matalino kasi yung salita ng Diyos. Ang nais ng Diyos, makinig tayo sa kanyang mga salita. Sapagkat kahit kailan, hindi tayo ipapahamak ng salita ng ating Diyos. Okay. So, greediness as the way to financial breakthrough. Pag-usapan natin yung kasakiman. No? Extreme desire. Sobrang pagkagusto. No? Like for example, pwede nating ihalin tulad sa
sobrang pagkagusto magkaroon ng mga bagay sa buhay. O di kaya magkaroon ng pera, ng salapi, para makabili ng kung ano mang gusto natin. Mga kapatid, let us check our heart. Kasi madali mahumaling at mahalin ang pera at ang mga naibibigay nito sa atin. Kasi kapag may pera ka lang, mabibili mo kung ano man ang gustuhin mo. No? Kaya po, let us check our heart. Tingnan natin, baka kasi meron tayong, yung desire natin na yumaman dahil gusto ko lang mabili yung mga gusto ko. And in turn, may pagmayabang ko to sa mga kaibigan ko, may pagmayabang ko to sa mga kakilala ko. So, let us check our heart. 1 Timothy 6 verse 10, sabi po dito, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows." Sa Tagalog po, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Alam niyo, hindi naman masama magkaroon ng pera. Hindi masama. Pero pag nagkaroon ka ng pag-ibig sa pera, na yung desire to really get money, alam niyo po, pwede raw po itong mag-ugat sa lahat ng kasamaan. At alam niyo, yung maraming nag-desire na yumaman sa buhay nila, even some are Christians, nakakalungkot, pero nalayo sila sa kanilang pananampalataya sa Lord. Kaya nga, okay lang tayo mag-aral lang mabuti para mag-land into a better job one day, para magkaroon tayo, para makabili tayo ng mga gusto natin. No? Kaya lang, kailangan nating i-check yung motive ng puso natin. Ano ang motibo ng puso natin? Sapagkat, for the love of money is the root of all evil. Pwede ka pong mailayo nito sa Panginoon. Okay, wag nawa, na yung mag-motivate sa atin, gusto ko lang yumaman, kaya gusto ko ng pera. So, hindi mali ang magkaroon ng pera o umunlad. Ang tinitingnan palagi ng Lord sa atin ay yung ating puso. Because when we love money, we pursue it at the cost of our relationship and love for God. Na habang pinupursu mo yung pagkakaroon ng yaman sa buhay mo, pwede po makompromise yung relationship mo sa Panginoon. Kaya po kailangan ingat tayo. No? Kailangan mag-ingat tayo. No? Kasi kapag hindi na balanse, no, ito yung pag-ibig mo sa Diyos, ito yung pag-ibig mo sa pera. Kapag hindi na balanse itong dalawa na ito, pwede kang magkamali, pwede kang mapahamak sa buhay. So mahalaga po na tumimbang tayo palagi. Ano ba ang mas mahalaga? Ang pagpurso ko sa Lord at sa aking relasyon sa Kanya, o yung pagkakaroon ng pera, ng salapi o ng yaman dito sa mundo? Sapagkat alam nating wisdom ang magpursu sa atin pong Diyos. Alam niyo, yung pagpursu mo sa Panginoon, wisdom yan. Kaya yung pagpapatuloy mo na pagsamba sa Panginoon, yung patuloy mong pagdalo sa SND, wisdom yan. May wisdom dyan. Okay, so sa Proverbs 21 verse 21, sabi dito, "Ang lumalakad sa daan ng katwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor." Yun lang daw pong dumadaan sa katwiran, lumalakad sa katwiran at katapatan, siya yung magkakamit ng buhay at karangalan. Pagpapalain ng Diyos ang isang taong lumalakad ng matuwid sa kanyang buhay. Proverbs 18 verse 20, ang sabi dito, "Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang yumaman sa pandaraya." Sino daw po dito yung mananagana sa pagpapala ng Diyos? Yung taong tapat. So may tanong ako sa iyo ngayon, tapat ka ba? Tingnan mo yung katabi mo, mukhang tapat ba yan? Ayan, kaharap ko yung mga tapat na anak ng Lord. Ayan. Kasi alam nyo, pag tapat kayo, o di kaya loyal kayo kay Lord, mananagana kayo. Pagpapalain ang buhay ninyo. Ito mga kabataan ha.
Kapag tapat ka sa Panginoon, pagpapalain ka niya. At hindi niya i-break yung pangako niya. Kasi kilala ng Lord kung sino ang talagang tapat sa Kanya. Ang tapat sa Kanya, pagpapalain niya. Ngayon, ano ba ang dapat nating ipagmayabang sa buhay natin? Jeremiah 9:23-24. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of the riches. But let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. So, wag daw yung matalino, wag niyang ipagmayabang yung wisdom niya, yung strong sa kanyang strength, or yung rich sa kanyang mga riches. Pero ano daw talaga ang dapat lang nating ipagmayabang? Pagmayabang lang natin, no? Na makilala natin ang Panginoong Diyos, who exercises kindness, justice, and righteousness. Why? Kasi doon lang nalulugod ang Panginoon. So sa ating buhay, sino lang ang ating ipagmamayabang? Pagmamayabang ba nating magaling ako? High honors nga ako eh. Hindi lang high honors, highest honors pa nga eh. Strong ako, kaya lahat ng problema sa buhay ko, napagtatagumpayan ko sa pamamagitan ko. Ang galing ko eh. Sabi niya, tapos sabi nung isa, or yung mayaman daw, pagmayabang niya yung yaman niya. Well, ano bang sukat niya at ng halaga niyan ng yaman na yan natin sa harapan ng ating Panginoon? Hindi ba't ang Lord naman ang nagbigay niyan sa atin? Hindi ba't ang Lord naman ang may-ari ng lahat ng yan? Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? So, ang Lord lang natin ang ipagmamayabang natin sa buhay natin. Sabi sa Proverbs 22 verse 4, humility is the fear of the Lord, its wages are riches and honor and life. Ang paggalang daw po at pagsunod kay Yahweh ay ang kapakumbabaan, ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Pag humble ka, pagpapalain ka kaya ni Lord? Kaya lang sasabihin mo ba, so Lord, humble na ako ha? Humble na ako, Lord. Makukuha ko na yon, yung blessing mo, yung pagpapala mo, yung riches, yung honor, yung life. Kaya lang mukhang hindi humble no? Na mukhang parang hambog sa harapan ni Lord no? Okay. No, pero maganda itong sinasabi ng verse. Alam nyo, humility is the fear of the Lord. Its wages are riches, honor, and life. Nakita nyo palagi yung sinasabi, pagsunod. Pagsunod sa Lord, lagi ang magdadala ng yaman, karangalan, at buhay para sa atin. Ngayon, ano yung mga godly wisdom that we need to apply? Una, wisdom in saving. Ayan. Wisdom in saving. Sino dito nag-iipon? Taas ang kamay. Kahit estudyante ka pa lang, nag-iipon ka. May 6 digits ka na. Di ba? Pwede bang mangyari yon? Kahit nag-aaral ka pa lang, pwede bang mangyari yon? May savings ka na. Di ba? May bank account ka. No, sa Maya mo o kahit sa GCash mo, meron ka ng doon. Meron ka ng 6 digits. Wow. Okay, godly wisdom in saving. Sabi sa Proverbs 21 verse 20, ang buhay ng matalino'y napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. No? Ayan no, ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan. So para maging matalino ka, para mapuno yan, yung bahay mo, anong kailangan mong gawin? Ipon ka, mag-save ka, kasi pag waldas ka ng waldas, anong tawag sa'yo? Mangmang. Ipon ka, no? Huwag kang maaksaya. Alam mo, ang hirap ng buhay ngayon. Siguro yung mga nagtatrabaho na dito, makaka-relate na dito. Nung nag-aaral ka pa lang, ang saya-saya ng buhay mo kasi may nahihingan ka pa eh. Pero nung nagtrabaho ka na, responsibilidad mo na yung sarili mo. At hindi lang ang sarili mo, pati pamilya mo. May bibigyan ka na, Kaya po yung mga nag-aaral ngayon, na maganda mag-ipon tayo. Huwag tayong magwaldas. Huwag tayong maging maaksaya. Yung tipong
No, ang dami mo nang nabiling pagkain, busog na busog ka na, pero bili ka pa din ng bili. May kilala ba kayong ganun sa school? No, kulang na lang sumabog na yung tiyan niya. Pero bili pa rin siya ng bili. Bakit? Anong katwiran niya? Masarap kasi kumain ng kumain at the expense of my allowance. Grabe. No, binigay sa'yo yung buong isang linggo mong allowance. Binigay sa'yo 500 pesos. Sabi ng nanay mo, o anak, baon mo yan for the rest of the week. Dahil maaksaya ka, Monday pa lang ubos na yung 500. Paano ka na ngayon sa bukas? Paano na yung Tuesday? Paano na yung Wednesday? Paano na yung Thursday? Mag-1, 2, 3 na lang sa jeep. Hihingi sa leader. Pambihirang katwiran yon. Ano? Okay. Hihingi. Kasi yung cell leader, minsan madaling hingian, no? Mabait kasi talaga yung mga cell leader natin. Ito mga cell leader ha. Huwag nyong itolerate, no? Yung mga cell member nyo na maaksaya, na hindi iniingatan yung perang ipinagkatiwala sa kanya. Alam nyo, concern ang Diyos sa atin. Concern din siya sa finances natin. Dahil concern siya sa finances mo, dapat ingatan mo rin yan. Ipinagkatiwala yan ng Panginoon sa iyo, so dapat maging mabuting katiwala ka, hindi ka katiwaldas. Intindihan niyo yung sinasabi ko? Mabuti kang katiwala, hindi ka katiwaldas, Ganito, kakabili mo lang ng bagong cellphone. Nag-iisip ka na naman, ano kaya ang sunod kong bibilhin? Kasi rich kayo, no? Marami kang maraming supply ang mga magulang mo, kaya pwede kang humingi anytime. Pero alam nyo, yung yaman, may hangganan yan. Hindi forever yan. Diba, Zoe? Walang hangganan yon. Okay. Okay, so, ang dami mo ng gadget, pero bili ka pa rin ng bili. Hindi ka makontento sa isa. Hindi ka makontento sa kung anong meron ka. So, hindi ko sinasabi na masama ang gumastos. Pero mas mabuting isipin mo muna. No? Mag-isip ka muna, take a pause. Isip muna bago ka magpasya. Di ba? Sino dito favorite ang milk tea? Wala. Favorite ang coffee. Yung coffee dun sa pick up coffee. Ayan. Yung tipong kaka-coffee mo lang, kakabili mo lang kanina, after 1 hour, napatingin ka, teka, parang gusto ko na naman yun Yung impulse mo, gusto ko na namang bumili. Yung pera na lang sa'yo, allowance mo na lang yon. So minsan po, kailangan mag-ingat tayo doon. Na yung impulse natin medyo, kung kaya nating mag-control po tayo. So take a pause. Isip muna bago magpasya. Kasi pag nagastos mo na yung pera, wala na. Diba? Sayang. Nag-iipon ka pa naman para sana sa Cell Leaders Camp next year. Nag-iipon ka pa naman sana sa encounter mo. Diba? Nag-iipon ka pa naman sana para sa future mo. Kaso nasa na yung future mo? Kung lahat ng iniingatan mo ay nagastos mo na. Kung lahat ng tinatago mo ngayon nagastos mo na. So mga estudyante po, hindi madali ang buhay. Kapag kayo napagkatiwalaan ng salapi ng inyong magulang, ingatan nyo. Maging mabuting katiwala kayo ng perang pinagkatiwala sa inyo. Okay, alam nyo, mabilis lang mawala yung 1,000. Mabilis lang magastos yung ganong kalaking halaga ng pera. Kaya kailangan nag-iingat tayo. Alam niyo, makwento ko lang, nung elementary ako, sino dito nakaranas magbenta sa school? Yan. Alam niyo, nung elementary ako, nagbebenta rin ako sa mga classmates ko. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ko magkaroon ng dagdag sa income ko. Gusto ko kahit pa paano makaipon ako. Para pag nangailangan ako, may ibibili ako. Na yung tipong, pag alam kong meron ako, ba't pa ako aasa sa nanay ko? Meron na ako No? So kapag may gusto ako, may mabibili ako. Pero pag wala kang naipon, may mabibili ka ba? Wala. Okay? So ginawa ko yun dati na dahil gusto ko magkaroon ako ng dagdag na income. Okay. Alam nyo minsan,
Kaya nagkakaroon tayo ng problem sa finances natin dahil hindi natin ito napapamalahaan ng maayos. Kailangan po natin ng wisdom sa paghawak ng pera natin. Alam niyo, meron akong binabasa na libro. Ang sabi doon, kaya daw nagkakaroon tayo ng madalas na financial struggle because we are not able to properly handle and manage our finances. Pero, no, wisdom ito ng Panginoon na maingatan natin. So, maganda na kahit estudyante ka pa lang, gumawa ka ng budget para alam mo kung hanggang saan lang ang pwede mong gastusin at maglaan ka din ng pera, maglaan ka din para sa iyong savings. Sa halip na gagastusin mo, iipunin mo na lang. Nagnanais ang Lord na gumawa ng miracle sa buhay po natin. So, mga estudyante, kahit estudyante, I encourage you to have a budget plan. Na magkaroon kayo ng budget for the rest of the week. Naalala ko dati, yung isang buong buwan na baon ko, binibigay na sa akin ng ate ko kasi pinapadala niya yun sa akin. So ngayon, kailangan kong ingatan yung pera na binigay sa akin. Kasi pag hindi ko na ingatan yon, baka isang linggo pa lang, ubus na yon. Diba ganun yon? Pag minsan may pera ka sa bulsa mo, minsan parang hindi ka mapakaling, hindi mo magastusin. So dito yung pag may pera ka sa wallet mo, hindi ka mapakali, kailangan ko itong ibili. Kailangan ko agad gastusin ito, hindi pwedeng manatili sa loob ng wallet ko. May tinuturo dito sa unahan, Meron pa kayong ganong feeling? Di ba? Okay, yung pag may pera ka, parang gustong-gusto mong ibili agad-agad. No? Yung hindi tumagal lang kahit kaunti man lang na panahon. No, but we need wisdom, mga kapatid. Okay? We need wisdom. Kailangan natin ng wisdom na makapag-ipon tayo. Alam niyo ba, kwento ko lang saglit sa inyo. Nung college ako, so sabi ko nga kanina, yung aking baon, ibinibigay na yun sa akin for the rest of the month. Okay? So ngayon, may kakayanan akong pwede kong tipirin, pwede akong gumastos ng malaki, according dun sa binigay sa akin. So ngayon, meron akong ginawang budget plan, weekly. Weekly kailangan, ang magastos ko lang, ganitong halaga lang, ganitong amount lang. At kailangan maitira ko to para sa savings ko. Alam niyo, nakakatawa. Pagkatapos at the end of the month, nung nagtingin ako dun sa budget plan ko, alam niyo ba na mas malaki pa yung na-save ko kaysa nagastos ko? Kailangan natin ng faith. Kailangan natin ng faith. Para ma-attain natin yung wisdom na yun galing sa Panginoon. Alam nyo, ako kasi nag-aaral ako sa PUP sa Manila nung college ako. So, yung nanay ko nasa Batangas kasi siya noon. Monthly, umuwi ako sa amin. So, pag umuwi ako sa amin, ang gagawin, nakwento ko na doon sa mga tuturuan ko. Pag umuwi ako sa amin sa Batangas, ang ginagawa ko, kakain kami sa McDo. Pero hindi yun gastos ng nanay ko. Ako yung malilibre sa kanya, galing sa savings ko. Tapos, pagkatapos namin kumain, pag uwi namin ng bahay, magbibigay pa ako sa kanya. Sasabihin ko, Nay, ito, kahit kaunti man lang, pero galing ito sa naipon ko. Through that, sige, palakpakan natin ang Lord. Palakpakan natin ang Lord. No? Alam niyo, sa pamamagitan nun, na-honor natin yung mga magulang natin. So yung mga kabataan dito, yung mga nag-aaral dito, wag niyo sabihin, hindi ko kaya mag-ipon. Ang liit-liit nga lang na binibigay na allowance sa akin eh. Grabe, 50 pesos nga lang po yung binibigay na baon ko araw-araw. Tapos taga-ano pa ako? Sa Giants ako nag-aaral, tapos taga-Malagasang pa ako. Imagine, medyo malayo yun, So parang sa matotal, parang nasa 40 plus na yung pamasahe mo. Konti na lang yung matitira sa akin. 10 pesos na lang, makakapag-ipon pa ba ako nito? Nauunawaan ko, mahirap. Mukhang mahirap. Maliit yung chance ang makapag-ipon. Pero may biyaya ang Diyos. May faith tayo, may wisdom ang Lord sa atin. Na kapag tiningnan natin, kaya pa rin magawa ng Panginoon yon sa atin. Kaya natutuwa ako dun sa mga nakakausap ko ng mga bata, naiintindihan nila yung halaga ng bawat sentimo na meron sila. They don't want to spend it to something na wala namang halaga. Naiintindihan niyo po?
Okay, I'm not saying na huwag kayong kumain kasi kailangan, di ba sa school, kailangan pumili ng pagkain. Hindi ko sinasabing huwag kayong kumain. Pero alam niyo, mas matalino yung ginagawa ng isa. Yung allowance niya, weekly na sa kanya na. Tapos ang gagawin niya, para hindi na siya gumastos sa school, ang gagawin niya, magbabaon na siya ng kanin na may ulam. Para pagdating sa school, hindi na siya gagastos. So yung dapat pang gastos niya, naiipon na niya. Di ba mukhang maganda rin gayahin natin? Mukhang maganda yun na bago ka umalis sa bahay, kung walang lutong pagkain, magluto ka. Kaya niyo na bang magluto? Mga bata, kaya niyo na bang magluto? O, kaya naman pala eh. May magagawa tayo. May paraan tayo. Wisdom ng Lord yon. Wisdom na ipinapakita ng Lord sa atin yon, pero kailangan ng pananampalataya. So matuto ka mag-ipon. Gumawa ka ng budget. Next, wisdom in tithing. Ayan. Wisdom naman din sa pagbibigay ng ating kaloob at handog sa Panginoon. Ito, isa pa to. Malakay 3 verse 10. Sabi dito, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Wow. Ang sabi, bring the whole tithe, dalhin mo. Dalhin mo yung kaloob mo sa Panginoon. No, ibigay mo yun sa Panginoon, parangalan mo ang Lord doon. Yung bahagi mo sa Kanya, gawin mo. Kapag may ibinigay siya sa iyo, ibibigay din natin para sa Kanya yung bahagi natin. Bakit? Sa pamamagitan nun, na pararangal na natin ang ating Panginoon. Hindi mo ipagbadamot yun sa Panginoon sapagkat yun ay sa Panginoon. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? Okay. Paano po, kuya, 50 pesos lang po yung baon ko? Paano pa ako nun magta-tithes? Kailangan ko pa po ba talagang mag-tithes noon? Kung pinagtitiwalaan natin ang verse na to, mukhang magandang i-practice natin ang tithing. Okay? So yung tithing, it's 10% of what you have. Kung yung allowance mo, 50 pesos, magkano yung 10% noon? 5 pesos. Yung 5 pesos, ibalik mo yun sa Lord because you honored the Lord in your life. Pinararangalan mo ang Diyos sa buhay mo. Naintindihan po natin, yung pagbibigay natin at pagbabalik natin ng para sa Diyos, binibigyan mo ng karangalan ang Panginoong Diyos doon. Hindi ka nais kuhaan ng Panginoon, ano? Hindi ka nais kuhaan ng Lord sa savings mo. Hindi ka nais kuhaan ng Lord doon. Kasi Kanya yun eh. Bago pa ibigay ng Lord sa'yo yung 50 pesos mo, Kanya na yon, hindi sa'yo yon. Naintindihan po natin? Nakukuha natin? Are we learning? Okay, so wisdom in tithing, test me in this, sabi ng Lord. Sige nga, sabi ng Lord, kapag ginawa mo yan, see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Grabe, mag-uumapaw na biyaya at pagpapala ang tatanggapin ng isang taong nagtitiwala na sa kanyang pagbibigay na pararangalan niya ang Panginoon. Naintindihan po natin? So, ang Diyos, bubuksan niya yung pintuan ng kalangitan at ibubuhos sa iyo ang maraming pagpapala. Sino dito gusto bumuhos ang pagpapala ng Lord sa kanya? So lahat tayo gusto natin. Bumuhos ang pagpapala ng Lord sa atin. So ibalik natin ang para sa Panginoon. Nung nag-aaral ako, ginawa ko rin yan. Ipinagmamalaki ko ang Diyos. Sa kanyang biyaya, nagawa ito. Yung baon ko, kung 1,000 yon, yung 100, nakahiwalay na yon para sa Panginoon. Para sa tithes ko na yon sa Lord. At ibibigay ko yon sa Kanya. So mukhang maganda rin sa atin, i-practice po natin yung tithing. Alam mo kung bakit? Steward ka ng Panginoon dyan. Pinagkatiwala ng Lord yan sa atin. So kapag binigyan ka ng baon, ihiwalay mo na yung para sa Lord. Kaya lang kuya, paano yon? Nagastos ko na yung para sa Lord sana. Bawi ka. Sa susunod, i-apply mo na ngayon ang principle ng Kingdom of God. Wisdom yan sa atin. At alam nyo, pagpapalain tayo ng Panginoon. Okay ba yun? So, wisdom in tithing. Alam nyo, kaya maganda. Tsaka alam nyo, ang nagbibigay kasi, pinagpapala ng Diyos. Totoo yun. Totoo yun. Ang nagbibigay, tumatanggap. Pero tatanggap ba yung isang hindi nagbibigay? Mukhang mahirap. Pero ang nagbibigay,
tumatanggap. Kaya alam nyo, nakakatuwa, may opportunity tayo dito sa SND, meron tayong tithes and offering, di ba? Ginagawa natin, makapagbigay tayo. Alam mo, yung nilalagay mo doon, tanim mo iyon sa future mo. Tanim mo iyon sa Panginoon. Tanim mo yan sa harapan ng Lord. At alam mo, nakikita yun ng Panginoon. Yung ginagawa natin, ginagawa ng Panginoon yun. Eh paano kuya? Kuya, hindi ko nagawa yung amount na kailangan ko para sa Lord. Babalikan ng Lord ang puso mo. Alam niyo kung ano mahalaga sa Lord? Yung puso natin. Yung heart natin. Okay, so I'm not saying, kailangan i-required ko kayong lahat. Magbigay kayo mamaya sa tithes and offering. Kailangan 10%, okay? No, totoo yun sa Bible. Totoo yun sa Word of God. Pero maging magandang attitude ng puso natin. No? Na sa ating puso, payapa tayong nagbibigay. Pwede ba yan? Masaya tayong nagbibigay sa Panginoon kasi yun ay para sa ating Panginoon. Okay? So, wisdom in working hard. Ito sabi, sa Proverbs 10 verse 4, sabi rito, diligent hands bring wealth. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop o maghihirap. Ngunit magbubunto ng yaman ang kamay ng taong masinop o masikap. Wow. Sino daw ang yayaman? Yung tamad o yung masipag? Yung masipag. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang masipag? Masipag yan. Masipag yan. Alam niyo kung anong patotoo na masipag kayo? Masipag kayong dumalo sa gawain ng Panginoon. Di ba? Masipag tayong dumalo sa gawain ng Panginoon kasi isa ito sa prinsipyo niya sa buhay natin. So ngayon, sabi dito, diligent hands bring wealth. So pagiging diligent, pagiging masipag. No? Kailangan nating magsipag. Kasi minsan, ang akala mo sa Lord, yung pag humingi ka, nandyan ka agad. Yung tipong, Lord, pengi 1,000. Tapos, ching, andyan na sa kamay ko, yung 1,000. Okay na. Wala akong ginawa, no? Ang bilis lang, biglang nasa kamay ko na kaagad. Minsan, akala mo, ganun ang Lord. Pero lahat ng bagay, kailangan, bago natin makuha, kailangan, pinaghihirapan natin. Diba? Yung diploma, yung certificate, bago mo matanggap yan, kailangan paghirapan mo muna yan. Yung kinikita at sinisweldo ng isang nagkatrabaho, kailangan paghirapan niya muna yon. No? Kailangan pagsikapan niya yon. Okay. So sabi rito, okay. So wisdom in working hard. So sino dito yung mga nagkatrabaho na? Siguro itong ikikwento ko, makaka-relate kayo. Okay. Now, meron akong isang story nung nag-work, same company pa rin naman hanggang ngayon. Nung 2019, nung nag-work ako, way back 2019, isa ito sa pinakamabigat na taon para sa akin. No? Kasi nabigyan ako ng isang task sa work na hindi ko naman siya ganun related sa daily task na aking ginagawa. So, yung binigay na trabaho sa akin ay bago yun para sa akin. Sinubukan kong aralin, pero mahirap talaga. Kaya lang wala akong magagawa kasi ibinigay sa akin. At first, sa heart ko, para bang nagko-complain ako, bakit sa akin pa ito binigay? No, so, syempre, andun na ako eh. Kailangan kong magsakripisyo. That sometimes I even have to extend my time. Kailangan kong mag-overtime nang walang bayad. No? So, nagpatuloy pa rin ako. At alam niyo, dumating yung moment na gusto ko na lang din mag-resign sa work dahil hirap na hirap ako. So, para pabilisin yung story, no? So, dumating yung deadline ko dun sa work, dun sa task na pinapagawa sa akin. At alam niyo, salamat sa Lord na sa biyaya at tulong niya, natapos ko ito. Pero hindi naging madali ang journey. Alam niyo, kagaya ng kwento ko, parang gusto ko na lang umalis sa work. Parang bang yun na lang ang nakikita kong option na pwede kong gawin para yung hirap na pinagdadaanan ko, makaalis ako doon. Yun ang naiisip ko. Pero iba pala ang iniisip ng Panginoon. Alam niyo, that was 2019. Pagdating ng 2020, meron akong na-receive na email sa akin. Alam niyo,
Isa ako doon sa mga nominees para tumanggap doon sa annual award sa office. 1% of the total population only will receive that award. So na-nominee ako. So hindi ko pa nakuha yung award ano. Pero alam nyo, nakakatawa nung nag-deliberation, isa ako sa napili. So kung makikita natin, kung nag-give up na ako nung nagkatrabaho ako, baka hindi ko natanggap yung reward ko. Kung nag-give up na ako, kung nag-resign na ako that time, baka hindi ko natanggap yung reward ko noon. So ano yung reward? No? Sa biyaya ng Lord, nagkaroon ng increase, at nagkaroon, kasi yung award na yun, meron din siyang monetary na reward. So merong biyaya ang Diyos sa atin. Kailangan lang nating magpatuloy. Of course, lahat ng papuri para sa ating Panginoon. No? So, kung meron kang hirap na pinagdadaanan, ngayon habang nag-aaral ka, hirap ka, magpatuloy ka lang. Huwag kang mag-give up. No? Di ba pag may mga exams, parang gusto mong tumigil ang mundo mo. Meron bang ganun dito? Sige lang, sanay na ako dyan. Sanay na ako sa hirap. Sanay na ako mahirapan. Sanay na ma-stretch yung mind ko. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, when you work hard, aanihin mo yung blessing nun sa'yo. Okay po? So, wag tayong tumigil. Pagpapalain tayo ng ating Diyos. Kung nahihirapan ka, it's just a part of the amazing things that God will do in your life. Kumbaga, bahagi lang yun ng magiging story mo, ng patotoo mo, ng testimony mo, ng itetestify mo sa iba ng kabutihan ng Panginoon. Meron ba kayong maitetestify na kabutihan ng Lord? Madami. Madami tayong maitetestify na kabutihan ng Lord. Okay, so wag lang tayong tumigil sa Panginoon. So mga kapatid, ang masipag, pinagpapalayan. Okay, so sa pag-aaral mo, magsumikap ka. Kahit gumagawa ka ng ministry ngayon, sa mga students, kahit gumagawa ka ng ministry, still, maging excellent ka sa pag-aaral mo. Mag-excel ka sa pag-aaral mo. No, di ba minsan nakakatuwa? No, kahit ang dami mong ginagawa sa ministry ng Panginoon para sa mga cell leaders dito. Taas nga yung kamay ng mga cell leaders na naririto. Wow. Na-blessed kami sa buhay ng mga kapatid natin na ito. So, ngayon, kahit na may ginagawa kang ministry sa Panginoon, still excel in your field, in your studies. Mag-excel ka. No, mag-aral ka ng mabuti. Hindi mo pwedeng idahilan na dahil nagmi-ministry ka sa Lord, okay lang mapabayaan mo yung pag-aaral mo. Okay ba yun? No, parang ang pangit naman, kasama ka nagko-conquest, pero yung mga grades mo, puro bagsak. No? Puro bagsak. Okay? So mukhang maganda na habang nagmi-ministry ka sa Lord, gumagawa ka ng pagsiserve mo sa Panginoon, nag-i-excel ka rin sa iyong pag-aaral. Pwede ba yun sa atin? No, hindi sapat sa iyo yung ganito lang. Hindi pwedeng ganito na lang. Hindi pwede na. Kailangan mag-excel pa. So work hard mga kapatid. So yung mga nag-aaral ngayon, wag lang kayo mag-give up. Okay? Sabi dito, magandang inspiration to sa Proverbs 14, verse 23. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang. Ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Madalas tayo, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko makatapos, gusto ko ng ganyan. Pero hanggang salita ka lang naman, hindi mo naman ginagawa. Gusto ko maging honor student, pero hanggang salita ka lang naman. Pag nahirapan ka ng konti sa math, gumigive up ka na kaagad. Try to learn. Try mong i-learn. Pwede ba yun sa atin? Kasi minsan tayo, konting hirap lang, give up na tayo kaagad. Okay. Naiintindihan ko yung mga kabataan sa ngayon, Pero yung okay lang, kung mahirapan ka ng kaunti, okay lang yun. Bahagi yun ng paghuhubog ng Panginoon sa atin. Amen? No, yung kahit mahirapan ka ng konti, bahagi yon na hinuhubog ka ng Lord. Sa malaking pagpapalang inihanda niya para sa'yo. Yung katabi mo, pagpapalain ng Lord yan. Sabi mo sa kanya, pagpapalain ka ng Lord. Huwag ka lang titigil. Huwag ka lang mag-give up. Magpatuloy ka lang. Kaya lang, again, babalikan natin, my faith sa Lord. No? Kaya nga, yung pagsisikap natin, lahat ng yan, may pakinabang yan. Okay? Huwag lang salita. Kailangan mong gawin. Gawin natin.
Pag sinabi mo na kailangan this year, ang plano mo, ang goal mo this year, hindi ko lang makukomplete yung grade 10 ko ng ganito lang yung average ko. Kailangan ma-hit ko tong target na to. Kailangan this year with honor na ako. Kaya bang gawin ng Lord yan? Bakit? Pagpapala ng Lord yun sa atin eh. Okay? So wisdom ng Lord sa atin. Ngayon, steady plotting brings prosperity. Steady plotting. Yung matatag na plano. Sabi sa Proverbs 21 verse 5, the plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. So ang mabuting pagbabalak daw o pagpaplano ay pinapakinabangan. Ngunit ang padalos-dalos na paggawa ay walang kahihinatnan. No, yung mga walang plano daw, wala silang pakinabang. Walang pakinabang na makukuha sa kanilang buhay. Yung mga padalos-dalos lang sa paggawa, walang kahihinatnan. So mga kapatid, ilagay natin sa plano ang lahat sa buhay po natin. Pwede ba yun? Ilagay mo sa plano lahat, kagaya ng finances mo, kagaya ng finances natin. Hindi tayo magpapadalos-dalos sa paggasta o paggamit ng pera. Kasi wisdom yun eh. No, hindi ka magsasayang ng pera, hindi ka magwawaldas ng pera, pero iingatan mo itong bagay na ito. Again, steward ka ng Panginoon. Okay? Proverbs 21 verse 17. He who loves pleasure will become poor. Whoever loves wine and oil will never be rich. Sa Tagalog, ang taong maluho, ang taong maluho at mahilig sa alak nga ginamit dito no? Kasi sabi ka dito, loves wine and oil, ay hindi yayaman bagkos sa hirap, siya'y mahasadlak. In some version, sa ibang translation, yung mga luxurious na buhay. Ayan. Na yung sino dito yung nag-aaral ka pa lang pero gala ka ng gala. Kung saan mo gustong pupunta ka. Hindi ka makapag-ipon kasi gusto mo, lagi ka sa Tagaytay, di ba? Na yung mag-unwind kami ng tropa, yan. Minsan lang naman to, pero yung minsan mo araw-araw. Pambihira. Okay? Tapos food trip kami ng aking tropa. Food trip kami ng aming cell group. No? Sayang eh. Naipon mo na sana yung salapi na yun, yung amount na yun eh. Kaya lang, sayang, hindi mo naihanda, hindi mo naipon. Bakit? No, kasi hindi natin na-control yung bagay na yon. So, kailangan maging maingat po tayo sa paggamit ng bawat salapi na ibinigay po sa atin. Sayang naman. Okay ba yun? Alam nyo, mayaman ka na sana eh. Marami ka na sanang ipon ngayon eh. Kaya lang magastos ka eh. I'm sorry Okay, I'm sorry kung sinabi ko yon. Okay? Pero kung tinatamaan ka, mukhang kailangan magbago ng konti. Ay, sabi ko, konti lang no? Mukhang kailangan may magbago sa atin. Kaya yung mga kabataan, masarap talaga maggala. Kasi kahit ako actually gusto ko nga maggala eh. Pero alam niyo, magastos. Kaya kung nag-aaral ka pa lang ngayon, tapos ang pangarap mo, gumala ng gumala, wala kang masisave. Naintindihan nyo? O kung hindi man gumala ng gumala, pero yung kain ka ng kain. Diba? Yung busog na busog ka na, kain ka pa rin ng kain. Yung hindi ka matigil-tigil sa pagbili ng gusto mo. Hindi ko sinasabing masama ang kumain, Pero ang sobra ay mukhang masama para sa atin. Okay, sige. Andyan pa ba kayo, guys? Andyan pa ba kayo? Tinan mo ngayon katabi mo. Buhay pa ba? Buhay pa. Nakikinig pa. Okay. Natututo ba kayo, guys? Kasi kung hindi, bababa na ako doon. Hindi. Okay. Kasi pa to 2 hours pa to, guys. So bear with me. Hindi, joke lang. Okay. So, bilisan natin ng konti. Kasi time na tayo Okay. Wisdom in God's way and process in our present and future need. Alam nyo, God did promise prosperity, pero we need to learn to entrust Him our future and let Him lead the way. Hayaan nating pangunahan tayo ng Panginoon. Paano? Una, seek Him first and His kingdom. Sa Matthew 6:33, alam nyo, kayang pagpalain ng Lord yung future natin. Kayang iangat ng Lord ang future natin. Pero kailangan, we must make sure na pinapangunahan tayo ng Lord. Number 1, seek Him first. Kung may hinahanap ka man sa buhay mo,
ang Lord ang unang hinahanap mo. And His kingdom, yung mapagharian ka ng Panginoon. Matthew 6:33, alam nyo, ina-apply ko tong verse na to sa buhay ko. Kasi I believe, itong verse na to, totoo ito. Kapag inuna mo ang Diyos sa buhay mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Pag iniuna mo ang Diyos sa schedule mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Seek first the kingdom of God, and all these things shall be given to you as well. No? Nakikita ng Diyos yung bawat ginagawa natin. No, yung pagtatapat natin na pagdalo sa gawain ng Panginoon, nakikita lahat ng yan ng Panginoon. Kaya lang hindi naman yung gawain ang hinahanap natin eh. Ang hinahanap natin, sino? Ang ating Panginoong Diyos. At sabi niya, pagpapalain ka niya. Minsan nga nakakatuwa ang Lord. Minsan, dahil sa pag-una mo sa Kanya, minsan nga hindi ka na humihingi, automatic binibigay ng Lord sa'yo. Naranasan niyo yung ganon? Yung hindi mo hiningi, pero binigay ng Lord sa'yo. Principle number 1, seek Him first and His kingdom. Number 2, the Bible is our anchor and map sa ating mga buhay. Joshua chapter 1 verse 8. Alam niyo, mahal na mahal ko tong verse na to. Love na love ko tong verse na to. Talagang sobrang kapit ko sa verse na to. No? Sabi doon, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. So that you may be careful to do everything written in it, then you may become prosperous and successful. Sinong gusto magtagumpay at maging masagana ang kanyang buhay? Anong susi? Bible, the Word of God. Basahin mo, pag-aralan mo, read, meditate the Word of God. Magbigay ka ng oras, magbigay ka ng panahon. Kasi minsan, mas madami ka pang oras sa pag-scroll mo dun sa FB kesa sa pagbasa ng Bible. Minsan nga no? Minsan nga, sabi nila ng iba, Kuya, wala akong Bible sa bahay. Pero meron kang app na laro sa cellphone mo, pero yung Bible app wala ka sa cellphone mo. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Ang grabe, no? Meron akong nakita, grabe, punong-puno ng laro yung application ng cellphone niya. Tapos, pagdating sa Bible, wala nang space, wala nang memory para sa Bible. Buti pa yung games, may memory, no? Pero yung Bible, walang memory. Pero sino dito, may kailangang baguhin sa buhay natin. If this is not your principle, make it a principle of your life. Every day, daily, read on the Word of God. Alam niyo kung saan nakalagay yung susi para pagpalain ng Lord? Nasa Bible. So, daily, read and meditate the Word of God. Okay ba yan? Maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Pero para maunawaan mo yung plano niya, magbasa ka ng Bible araw-araw. Meditate on it day and night, that you may become prosperous and successful. Pagpapalain tayo ng Lord. Basta alam mo lang yung iuna mo sa buhay mo. Because the Bible is the map. Yan yung mapa ng buhay natin. No, kung pupunta ka ng US at wala kang mapa, no, paano mo malalaman kung nasa US ka na? Mahirap, Pero sa buhay din po natin, kailangan may mapa tayo na sinusundan natin kasi kung wala tayong susundan, baka mapahamak tayo at sa maling direksyon tayo mapunta. So the Bible is our map. Number 3, last. God does not spoon-feed wealth and prosperity. He enables and empowers us through faith. So gusto kong iwanan dito, hindi naman ini-spoon-feed na lang tayo ng Lord. Yung yaman, yung pagpapala niya, yung yaman niya, ibibigay niya kaagad sa iyo. Hindi naman ganun Ini-enable tayo ng Lord. Pinalalakas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya to be able to produce wealth. So meron tayong ability na mag-produce ng wealth. Though medyo mahaba yung Deuteronomy 8:11-18. Pero tingnan lang natin ito. Okay? Meron ba tayong sa ating worship team? So, sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 11. Okay, doon na lang ako punta sa verse 18. Ayan. Sa Deuteronomy 8 verse 18, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos, ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno.
Ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos dito para tayo pagpalain? Lagi nating aalalahanin ang Diyos natin. Pwede ba yon? Yung lagi mong iniisip, yung lagi mong inaalala ang Diyos, yung laging laman ng isip mo ang Diyos, ano ba yung makapagbibigay ng karangalan para sa Panginoon? Ano yung magagawa ko para ako makasunod sa Panginoon? Because you know what? Yung pag-alaala natin sa Panginoon, wisdom ito galing sa Panginoon. So sa lahat ng pagpapasya, sa lahat ng desisyon na gagawin natin, magandang laging iisipin natin ang Diyos. Lagi nating i-remember ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Always remember the Lord your God na nagbibigay ng ability sa atin to produce wealth in this world. Ano talaga magbibigay ng kakayanan sa atin? Hindi dahil para lang yumaman sa mundo, pero yung magkaroon tayo sa mundo, yung palaging pag-alala mo sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang Diyos. Yung pagising mo sa umaga, yung hininga na taglay mo, galing yan sa Panginoon. Remember the Lord your God. Siya lang ang may kakayanang magbigay sa atin ng yaman at pagpapala sa buhay natin. Deuteronomy chapter 28 verse 1, if you fully obey the Lord your God, and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Para pagpalain ka ng Lord, ano yung nais niyang gawin natin? Sumunod tayo. Yung sumusunod, pinagpapala. Ayoko nang tingnan yung word na sumusuway. Ayoko nang tingnan yon. Ang gusto ko na lang tingnan ngayon, yung word na sumusunod. Yung word na sumusunod. Bakit ka pinagpala ng Panginoon? Kasi sumunod ka. Ngayon nag-aaral ka pa lang. Sa hinaharap, bakit ka pagpapalain ng Lord? Kasi sumusunod ka. Kasi sumunod ka. Yun lang ang susi, mga kapatid. Kaya ka pinagpala ng Diyos dahil sumunod ka, dahil nagpatuloy ka, dahil hindi ka tumigil kakaisip sa Panginoon kung paano mo siya mapararangalan sa buhay natin. So sa pagkakataong ito, sa hapong ito mga kapatid, I would like to invite all of you for a prayer of commitment to once again dedicate yung life natin sa Panginoon. Commitment to walk in our ways, to trust Him. Pwede ba tayong yumuko sa hapon na ito? Pwede ba nating iyuko, ipikit yung ating mga mata? Can we have yung prayer to commit our lives to the Lord, to walk in His ways, to trust Him? In obedience sa Lord, sa unang paghanap sa Kanya, sa pagtitiwala sa Kanya, na Siya lang ang kayang magbigay ng kakayanan sa atin to be able to produce wealth here on earth. That even yung iba sa atin, kahit estudyante pa lang, kayang pagpalain ng Lord, kayang bigyan ng wisdom ng Lord. Pwede ba nating italaga yung ating sarili ulit sa Panginoon? Yung unang paghanap natin sa Panginoong Diyos, yung unang hahanapin natin ng Diyos, lagi nating aalalahanin ang Diyos sa atin. Lagi nating aalalahanin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos mapagpala tayo. Pero may kailangan din tayong gawin sa bahagi natin. Yung pananampalataya natin. Yung faith natin, laging ito yung gagamitin ng Panginoon na basihan kung paano niya tayo mapagpapala. So ilapit natin ang ating buhay sa Lord. Also, pwede nating pasalamatan ng Lord sa lahat ng ginawa niya sa ating buhay. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa lahat ng biyaya, sa lahat ng lakas, lahat ng tagumpay na ibinibigay niya sa atin. At lahat ng ito, ibabalik natin bilang ating papuri at pagkilala sa kabutihan ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Aming Diyos, purihin po kayo sa hapon po na ito. Narito po ang bawat isa po sa amin. Pwede ba nating itaas yung ating kamay sa ating Panginoon? Lord, minsan pa po amin pong ikino-commit, Lord, ang amin pong buhay
na kami po ay lalakad na kasama po kayo, Panginoon. Lord, we want your direction in our lives. Lord, we want to commit yung aming mga paa na lalakad ng may pananampalataya kasama kayo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na palaging makasunod sa inyo pong sinasabi sa amin. Sapagkat nalulugod ka sa sumusunod po sa inyo, Panginoon. Lord, yung aming puso, uunahin namin yung mahanap po namin kayo, yung mapagharian po, Panginoon ninyo, yung amin pong mga buhay. That we will seek you first, O Lord, sa aming mga buhay. Yung priority po namin, kayo, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Lord, nagtitiwala po kami sa inyo na kayo ang Diyos na nagbibigay po ng kakayanan sa amin na makapagbibigay po ng tagumpay at kakayanan sa amin pong buhay, Ama, upang, Lord, magkaroon po ng yaman sa daigdig po na ito, Panginoon, sapagkat ang nais mo, pagpalain po kami, Panginoon. Kaya po, Lord, kung kami man ay estudyante po ngayon, aming Diyos, Lord, we pray. Bigyan mo po kami ng wisdom. Itong mga principle ng Word of God, tulungan mo kaming ma-apply po ito sa amin pong mga buhay. Tulungan mo kami sa biyaya at lakas po ninyo, Panginoon. Amin pong mapagtagumpayan, Ama, yung bawat inihingi mo sa amin na pagsunod. Makapagpasakop kami, makapagpasailalim kami sa inyo, Panginoong Diyos. Salamat po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama, na sa hinaharap, kinikilala po namin ang pagtatagumpay, ang pag-unlad at pagsagana ng buhay. Ay dahil, Panginoon, una, kayo po yung nagligtas sa amin. Kayo yung nagpatawad ng aming mga kasalanan. Nalis po kami sa anumang sumpa ng kasalanan, Ama. Kaya Lord, salamat sa maunlad po na hinaharap. Pinagpala at matagumpay na buhay, Panginoong Diyos. Marami pong salamat, amin pong ipinagkakatiwala ang amin pong mga buhay sa inyo. Bawat isang mga anak mo na ito na nagtaas po ng kanilang kamay sa inyo, nakikita mo po sila, aming Diyos. Nakikita mo po yung heart po nila, O Lord. Nakikita mo yung pagnanais nilang unahin kayo sa kanila pong mga buhay. At sa aming pag-una sa inyo, sa aming pagnanais na mauna po kayo, mapagpala niyo po kami, Ama. Maraming salamat po, itinataas ka po namin, dinadakila ka po namin sa hapong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay pa, minsan po palakpakan natin si Lord. Tapos pwedeng pa kayo sabi doon sa katabi nyo, mayaman ka na ngayon. Okay, pero mayaman pero pera na lang ang kulang. No, pero ang totoo niyan, no, ang yaman naman ay hindi lang naman nasusukat sa laman ng bulsa natin, kundi doon sa kayamanan ng karunungan, no, yung wisdom na pinagkakaloob ng Lord sa atin. And from that wisdom, magpo-produce si Lord ng wealth, no, ng yaman sa bawat isa po sa atin. Okay? So sino dito na blessed ng Lord sa message po na atin pong tinanggap this afternoon? And at this point naman, I'd like to welcome yung lahat po ng mga first-timers o sa kauna-unahang pagkakataon na kasama po natin sa SND Worship this afternoon. Pwede bang tumayo kasama po ng mga nag-invite sa kanila? Yung mga first time na atin pong nakasama. Sige po, samahan natin sila kung ikaw yung nag-invite